Hello guys! Kamusta po kayo? Ngayon ay nagbabalik po ako para update kayo sa another vlog. For today's video po, naglalagay tayo ng kortina ngayon dito sa Novaliches. So, subscribers po natin sila from US. And meron naman po kami mga natapos din po mga kortina na itong nakaraan. Ipapakita ko na lang po sa vlog. And majority naman po ng client natin na ito ay mga subscribers po again from USA po sila. And dito nga po tayo nag-install ng kortina sa Zambales at ang fabric po natin ay original Korean blackout po at hindi po Korean at kasama po natin ang ating team para mag-install, no. Ito laging tinatanong sa atin, Sir Billy, ano ba yung pinakatamang design para sa curtain box para pumasok ang mga wheel track ng kortina mo? So ang pinaka width po dapat 7.5 to 8 inches. Then yung depth po is 5 inches, pwede na po yun, no? Gaya po nito, ang curtain box po niya ay hindi po pasok para sa ating rail track, kaya binaba na lang po natin yung ating mga rail track. Tapos po, syempre, aside po doon, pwede rin naman yon at hindi naman po eyesore pag nalagyan na ng kortina yan. Pero again, kung gusto niyo po ng curtain box at papasok po ang ating kortina, yun po ulit yung pinaka sukat. And maganda rin po mga ka-viewers ha, kung pwedeng meron pong ibang location yung aircon ninyo, mas better po sa ibang wall natin ilagay at hindi po sa taas ng windows para maging floor to ceiling po siya. Makalipas din po ang ilang oras, ngayon po ay nasa finishing stage na po tayo. So ngayon po finish natin yung tamang length po ng kortina. And ito na rin po yung itsura po ng bintana po ng client before, bago po natin bihisan, and ngayon, ito na po yung itsura. Di ba po, ang laki din ng binago. And so far po, marami nagkakagusto ng ating mga kortina. Kaya thank you Lord. At tuloy-tuloy po ang aming mga nagiging project. And syempre sa mga very supportive po nating subscribers. And kaya ash color po ang ating nilagay sa kanilang bahay kasi po may pagka-industrial po yung team ng bahay po ni client plus tinerno po sa kanilang kitchen cabinet. Guys, ito yung isa nating bedroom na nilagyan. So, ang kulay nito is ash. So, kaya may pagka-dark yung blackout. Tinerno siya dito sa accent wall na ganito. Ayan. So, ayun yung inspiration niya. Kaya, dark colors yung kortina. So, kung napansin nyo, hindi level. Kasi doon po ilalagay yung aircon yan soon. Sa taas po nun. Then, dito po, ayan, other angle tayo. Dito located yung kanyang wardrobe cabinet. Tapos po, black po yung center lights niya dyan. Ayan. And ito naman po yung before na itsura po ni bedroom number 2. And ngayon, ito na po yung itsura niyan. So napakaganda po na accent wall po nila. Tapos yung cortina po, tinerno po natin sa bed frame. Ang kulay po niyan, isa sa bestseller natin, color almond. And ito po, nailagay po natin sa ceiling yung cortina kasi po wala po nakaharang aircon. Anyway, ito po again yung naging finish natin sa bedroom number 2. Bedroom 3 naman po tayo. Bali, ang nilalagay po natin kulay is butter. Ngayon po, dahil po sa taas po ng demand, nagpaplano po akong magdagdag na po ng tao para at least lahat po ma-accommodate namin and magti-train pa po kayo ng mga bagong mananahe. Kaya abangan nyo po yan. Kasi gaya po niyan, ginabi na po kami at habang nagbablog po ako, may natutulog na po. Kaya from maliit lang po na video, picture na lang po yun na ipakita ko. Tapos po, ito naman po next bedroom natin, si bedroom number 4. Ito po yung isa sa mga naging favorite po ng client. Stone po yan. And ongoing din po, tinatapos pa po namin yan. Alam niyo po ba talaga, mabilis na kami nabubook this time. And marami po talaga nagkakagusto po ng aming mga kortina. Isa po sa mga kinoconsider nila syempre, yung aming mga nagiging finished product as it is, kung ano po nakita niyo sa vlog. And ayun po, ng mga subscribers natin na nagpapalagay din po. Nakita nila personal na talaga po napakaganda po ng kortina natin. Alam niyo po, marami naman po talagang nagkukortina dyan eh. Pero nagkakatalo po talaga sa fabric na gagamitin. And ayun po, well assured po talaga kami na ang fabric po namin is talaga pong galing na Korea and iwas modus din po kasi imported po lahat ng ginagamit namin. Gaya nito,
Ayan, mamaya papakita ko sa inyo ng buo yan. Pero yung sheer po namin, tignan nyo po. Threads po talaga yan. So, ito po, kailangan po kasi pag magpapalagay po kayo ng kortina, kailangan nyo pong siguraduhin po na maganda po yung quality ng fabric na ilalagay sa curtains ninyo. Bakit po? Kasi yan po ang sasalo ng init at lamig po ng mga bintana ninyo. So, meron pong, kunwari, mataas lang po kami ng onte. Sa iba, kami pa rin ang na-approve. Kasi po ganito lang po yan, no? Ako po magpapaka-honest sa inyo. Kaysa madoble po kayo, ba't hindi na lang doon sa matagal nyo po magagamit? Kasi again, gaya nga po nasabi ko, kailangan po, pag sa kortina po, maganda po talaga yung kakabit ninyong fabric dyan. Kasi katagalan po, pag pupangit yung fabric, sa sobrang init po, nag-run po ang tela. Plus, siyempre po, parang lumulutong yan. So, pag nilaban mo, pwede magpunit-punit, lalo na kung yung maninipis lang po yung mga ginagamit nila, ganyan. So, pag po pinalaban nyo yun, parang tinatawag na lang siyang disposable curtains. Ngayon po, para po sa mga nag-wonder, kortina yan, malalaking fabric yan, ang dami naming lalabhan. So, ganito lang po yan. Usually po, pag mga bungalow house, pwede pong i-do it yourself yan kasi mabababa lang naman. Pero pag high ceiling na po ang mga bahay ninyo, malalaki na talaga. Kami na po ang nagpo-provide ng service na yan. Kami po ang magpo-pull out, lalabhan, i-steaming iron po namin at ibabalik po sa dating forma. Unlike po sa mga bungalow na maliliit, pwede po sila or same din po, pwede nila kami contact para po ipa-maintain. So ito naman po, ang pag-maintain is every year, kaya po every 2 years, 1.5. Depende po talaga kung gaano kayo ka-OC. And ito lang naman po ay nagiging madumi pag po talaga expose sa alikabok po yung bahay ninyo. Pero kung madalas naman po kayo nag-aircon, ganyan, vacuum lang po, especially yung blackout natin. Polyester po yan, so pwede siyang vacuumin. Yung linen naman po is, ayun po, hand wash plus, syempre ito pong linen kasi is puti. Yan po talagang pinaka-sensitive po na kulay puti, di ba po? So, again, pwedeng hand wash. Madali lang naman po yung tanggalin yan. At tinuturoan naman po namin yung client. Personally, once po na-install ko paano po i-maintain yung mga kortina. Ganun po, no? And now, mga ka-viewers, bali, papakita ko na po sa inyo yung natapos nating project dito sa Novaliches. Ngayon po, ito pong ating nilagay po ditong kortina is motorized po ito. Blackout lang po yung motorized. Ngayon po, ang standard, wala talaga pong holder dapat yan. Pero nag-decide po kami lagyan para po pag gusto po ng owner na meron pong drama ang bahay, meron siya pang hold. Pero dapat po wala talaga yan. Guys, habang inaayos nila yung living area, naglilinis, bali pakita ko lang sa inyo na ito. Ito yung top view ng living area. So, close natin yung ating kortina. Ayan. Open. Soon guys, tatanungin natin kung saan na-order itong mga ilaw and kung plano nyo rin ganito yung gamitin yung center lights sa inyong bahay. Alam nyo po, isa sa nakakaganda rin sa bahay pag hindi nyo po titipirin ang mga ilaw ninyo. Nakakadagdag ganda po talaga sila ng bahay. Cute, no? Guys, soon mag-house tour tayo kasi hindi pa pwede ngayon at meron pang mga ginagawa dito. Gaya yan, wala pang railings. Sa dining area naman po tayo. So, ang kulay po pala ng kortina natin is almond and tan combination. Ito na po yung ceiling and napaka-cute po ng center lights nila. And gusto ko rin po yung kanilang dining set. Ang ganda po, napaka-solid po ng pagka-wood niya. And yung wall decor nila, kanina ko po pinagmamasdan kasi ang ganda-ganda po, no? Nakakasosi ng bahay. Anyway, commercial lang po tayo. Gusto ko lang po magpasalamat sa client kasi binusog po nila tayo ng pagmamahal. And even po yung mga naging previous clients natin talaga pong binubusog tayo lagi, kaya thank you po. Busog na naman po ang aming team. Ayan, sila ate, yung mga nag-assist po sa amin, sobrang babait po ng mga yan. At Kwela po kakwentuhan. Shout out. And ito po si bedroom number 1. Combination po yung nilagay natin dito. Blinds plus cortina. Guys, ito naman yung family area. So, dito po sa family area or loft, naglagay tayo sa sliding door ng S-fold plus blinds po na hindi naman po nagkakalayo sa kulay. So, ito na rin po yung tsura ng ceiling nila. Ayan yung center lights po. Ayan.
Then dito po mga ka-viewers, kaya wala po itong curtain holder. Same din po sa first floor, yung long curtains kasi po motorized po yan. And dito po si number 2. So, close po natin. Then ngayon naman, open po natin siya. So, mga ka-viewers ha, magkakaroon to ng Alexa. Ipaprogram lang po. Guys, gaya nito ni bedroom number 4. Tingnan nyo po ha. Talaga may ways po kung paano natin ibabudget po yung mga bintana natin. So, ito po talaga ideal for blinds na lang siya. Di naman po ganun kalakihan and tago naman po sa area. Kaya pwede pong gawing blinds yan. Guys, dito gaya ng sinabi ko doon sa family area. So, hindi na natin hinold yung cortina kasi po ito madalas itong gagamitin. Dahil, ayun nga po, powered by Alexa siya. Saka with remote siya, no? Ngayon, i-try muna natin siya by remote. Soon, lalagyan po ito ng Alexa. Papakita ko naman po sa vlog pag powered by Alexa na po yan, no? So, close po natin siya. So, again, yan po yung purpose niya kung bakit hindi po natin siya nilagyan ng curtain holder at tie. So, open po natin siya. Anyway, ito na po yung ceiling ng client. May accent po na fluted panels. Then, solid wood po na bed frame and solid wood po na side cabinet. Tapos po, ito na po yung kanilang ilaw. Napakaganda po sa personal. Parang LEC. Same din po sa family area. And ayun po mga ka-viewers, yung mga naging project natin. Although meron pa po tayong mga upcoming, kaya abangan nyo po yan. Ngayon po, gusto ko lang po mag-thank you sa ating mga client po, no? Kasi talagang pagdating ko po galing ng Thailand, talagang marami po mga bumabalik po na mga client. Kasi hindi ko rin po alam ano nangyayari, pero ang tagal na po namin sila kausap last year pa, pero bumalik sila. Then yung iba naman po mga bago, then yung slot po talaga yung naging problem kung saan ko po sila ipapasok. Kailangan po kasi ganito po mga ka-viewers, kung plano nyo po magpalagay ahead of time po, sabihin nyo po kasi 6 to 7 days po ang preparation para po ma-install po ang ating mga kortina. Then ang pag-install naman po nun is 1 day po, no? So meaning po pag 1 day, hindi naman po kami napadaan dyan, kakain po siya ng oras. Kaya ganun po kung plano niyo po magpalagay, ay i-message nyo na po kami sa aking Facebook, Billy Toledo Vlog, and meron din po kaming page, Roville Curtains and Blinds. Yung kasama ko po, ang sasagot niyan si Rodel. Kaya inquire na po kayo, no? Thank you po again sa suporta, and abangan nyo po yung mga ilalabas pa po namin mga kortina. And ayun, soon para po makita ang lahat, magdadagdag po akong tao. Actually, may mga dumating na po ako, iti-train lang po para ma-accommodate namin kayo. Kaya abangan nyo po yan. Again, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!